Magandang umaga sa inyong lahat. Mag-aaral tayo muli ng salita ng Diyos dito sa Bible. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa pagbabasa pa rin ng salita ng Diyos sa Biblia. Ito ay may kahalagahan sa buhay natin. Ang talatang ating babasahin ay nasa Matthew chapter 20 verse 28 at saka doon sa Matthew 5 verse 17. So magkaugnay itong salita ng Panginoon nito sa kanyang salita doon sa Mateo na ganito ang sinasabi. Si Kristo ay nagpunta rito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos para sa marami. So dito pinakikita na bakit si Jesus ay nagpunta rito sa lupa. Why Jesus came to earth? Bakit siya nagpunta rito? Nandun siya sa langit, pinupuri at niluluwalhati ng mga anghel. Pero nagpunta siya sa lupa na ang kanyang purpose ay napakahalaga. So, kaya pala napunta rito si Kristo, meron siyang mahalagang layunin. At ito yung ating pag-aaralan. Meron 4 na katangian kung bakit ang Panginoong Hesukristo ay nagpunta rito. Una, ang sabi rito, He came to earth to serve. Noong mga panahon na yon, sa panahon na yon ay usong-uso yung pagtataas sa kanilang mga sarili, yung sila i-appreciate, kilalanin, sikat, ganon. Pero si Jesus Christ, baliktad, nang nagpunta siya rito, ang sabi niya, hindi ako naparito para paglingkuran, kundi upang maglingkod. So, yun ang una. Pangalawa, sabi niya, napunta ako rito para ibigay ko ang aking buhay. So, to give His life. So, yun ang napakahalaga, yung ibinigay niya yung kanyang buhay sa mga tao. Naglingkod sa mga tao, ibinigay ang kanyang buhay sa mga tao, at ang layunin nito ay, ang sabi niya rito sa pangatlo ay yung pangtubos sa marami, para matubos yung maraming mga tao. So napakahalaga nito. Hindi sinabi rito na isang relihiyon lang ang tutubusin, hindi po. Mga kapatid, magbasa po tayo ng Bible para wag tayong malito o maloko ng maraming mga mangangaral sa panahong ito. Aliwa-liwanag na sabi dito ng Biblia na naparito si Kristo para tubusin ang mga tao. Hindi sinabing tubusin yung isang relihiyon lang. Kaya ngayon nagkakaroon po ng napakalaking problema sa mundo tungkol dito sa relihiyon. Alam nyo ba na ginagamit ang relihiyon ng mga iba't ibang grupo na isang kasangkapan sa politiko, sa impluensya, at sa lahat ng mga bagay na minsan ay hindi kaaya-aya. So, nais ko pong sabihin sa inyo ang katotohanan na si Kristo na parito para maglingkod, hindi upang paglingkuran. Kaya rin tayo na parito para tayo ay maglingkod. So, to serve the people. Yan sana ang ating maging layunin. At pangalawa, sabi niya rito, ibinigay ang kanyang buhay. He gave His life. Siya ang kaisa-isang nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. So, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya nais kong tingnan natin yung pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi niya Diyos sa John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth on Him should not perish but have eternal life. Yan po ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaya maraming nakalulungkot sa panahon natin ngayon. Maraming mga tao na parang sila na lang ang mahal ng Diyos at yung ibang tao ay hindi na. Hindi po, ang sabi niya rito, Jesus came to earth for ransom of many. Hindi sinabing para lang sa isang relihiyon. Sabi niya, pantubos sa marami. To ransom. Ang ibig sabihin ng ransom
ay to pay the price, to deliver, to redeem. Yun po ang ibig sabihin noong tinatawag na ransom for many. So, yung pong salitang ransoms, to pay a price. Nagbayad si Kristo. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Nagsanla ka ng isang alahas. Nung masanla yung alahas, hindi mo makukuha yung alahas na yon doon sa pawn shop kung hindi mo tutubusin. Ganon din po tayo. Nasanla po tayo sa kasalanan, kay Satanas, at hindi tayo makakaalis kay Satanas at sa kanyang pagkakabihag sa tao kung hindi tayo tutubusin ng Panginoong Hesukristo. Kaya si Kristo po ang tagapagligtas at tagatabos ng ating mga kasalanan. Huwag po nating kalimutan na siya ang nagpunta dito para tubusin ang lahat ng mga tao. So, pangapat, gusto ko pong makita ninyo ang sabi rito, servant to God and to men. So, naging alipin po siya ng tao, nag-serve siya sa tao, at nag-serve din siya sa Diyos. So, yun po ang napakahalaga. Sana ganun din tayo. Maglingkod po tayo sa Diyos, maglingkod din tayo sa kapwa nating tao. So, yan po ang napakahalaga. So, ulitin ko po ang pamagat ng mensaheng ito, why Jesus came to earth. Jesus came to earth with the purpose. Sana ganun din tayo. Bakit tayo pinanganak dito sa lupa? Meron po tayong layunin. Ang pinaka main objective ng layunin natin, nandito po tayo para maglingkod sa Diyos, maglingkod sa tao, sa kapwa. So kaya love your neighbor and love your God and love also your neighbor. So napakahalaga po niyan. So dito na lamang po at baka mahaba po yung aking mensahe. So pagpalain sana tayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga gagawin. Tandaan po natin na ang mensaheng ito ay napakahalaga kung bakit si Kristo ay nagpunta dito sa lupa para po tubusin ang lahat ng mga tao, bayaran ng iyong mga kasalanan, iligtas tayo at tubusin tayo. So yun po ang layunin ng Diyos para sa atin. Pagpalain po na tayo ng Panginoon sa lahat ng mga nakikinig ng mensaheng ito. Nawa po mag-like kayo at mag-subscribe sa Diosdado YouTube channel ko. Palain tayo ng Diyos. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig at panonood.